Maligayang pagbabalik sa mga subscribers ng channel. Nalitong kwento ngayong araw. Lihim akong pumasok sa kumpanya ng aking ama para lang sabihan na tinatanggal ako sa trabaho sa utos ng isang lalaking bigla na lang lumitaw at ang pakilalang anak daw ng CEO. Natigilan ako. Kung siya ang anak ng CEO, sino naman ako na tunay na anak ng CEO? Ang mga kalsada ng Makati ay tila nagbabaga sa ilalim ng matinding init ng huling bahagi ng tag-init. Ang aspalto ay naglalabas ng singaw na nagpapanais sa mga tao na magtago sa malamig na santuwaryo ng mga naka-aircon na gusali. Ngunit kami ni Mike ay nakayuko sa isang maliit na mesa sa isang jolly jeep o karinderya sa bangketa na nakaparada mismo sa tapat ng nagtataasang skyscraper ng Apex Global. Tinaas ko ang isang manipis na plastik na baso ng palamig at humigop. Ang mapait na lasa ng murang kape at ang lamig ng yelo ay gumising sa akin. Inayos ko ang kwelyo ng aking lumang polo shirt at tumingala sa pinakataas na palapag ng asul na salaming gusaling iyon. Iyon ang opisina ng aking ama, si Don Arturo Villaraza, ang CEO. Siguro ay naroon siya ngayon, humihigop ng premium na kape habang nagbabasa ng mga ulat sa pananalapi. Pero heto ako, ang kaisa-isa niyang anak, na nagbibilang ng barya sa pitaka para masiguradong may pambayad ako sa kape namin. Sa tabi ko, nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Mike. Siya ang pinakamalapit kong kasamahan sa sales team. Isang mabait at tapat na lalaki mula sa isang maliit na bayan sa probinsya na sumusubok makipagsapalaran sa Maynila. Siniko niya ang balikat ko, bakas sa mukha ang pag-aalala. Leo pare, late na naman ang mga tseke ng komisyon natin ngayong buwan. Seryoso, magugutom na ako nito. Pwede mo ba akong pahiramin ng 500? Kailangan ko lang magpagas ng motor ko. Nagpakawala ako ng pilit na tawa at kinuha ang huling 500 piso sa aking pitaka at inabot ito sa kanya. Oh, kunin mo na. Halos sad na rin ako, pero full tank pa naman ang motor ko. Ayusin mo muna ang sayo. Lumiwanag ang mga mata ni Mike nang makita ang pera, ngunit mabilis na napalitan ng hiya ang kanyang ekspresyon. Alam niya na tulad niya, ako ay isang dayo lang din sa lungsod na nakatira sa isang masikip na paupahan sa Quezon City. Para sa lahat sa opisina, ako lang si Leo. Isang hindi kapansin-pansing empleyado mula sa isang ordinaryo o mahirap na pamilya. Pumapasok ako gamit ang isang kakarag-karag na motor na umuubo at pumupugak na parang lumang makina. Ang mga damit na suot ko ay galing lahat sa ukay-ukay o bargain sa Divisoria. Walang makakapag-isip na ang empleyadong ito na nagngangalang Leo ay ang nag-iisang tagapagmana ng isang multi-bilyong pisong korporasyon. Sa pagkuha ng pera, naging garalgal ang boses ni Mike sa pasasalamat. Salamat Leo. Sumpaman, ang pagkakaroon ng kaibigang tulad mo ang tanging nagpapatino sa akin dito. Oo nga pala, balitaan mo na ba? Magkakaroon tayo ng bagong department head. At sa pagkakataong ito, hindi siya galing sa labas. Ang chismis, kamag-anak daw siya ng CEO. Nagunwari akong nagulat. Nagtaas ng kilay. Talaga? Bakit hindi ko yata nabalitaan yan? Pero bakit naman bababa dito ang isang miyembro ng pamilya ng CEO? Hindi ba dapat sa corporate headquarters sila nag-aaral ng pamamalakad? Lumapit si Mike, bumulong na parang may sabuatan. Ang chismis galing sa mga babae sa HR ay gusto raw sanayin ng CEO ang kanyang anak. Ang tinaguriang tagapagmana ay bababa daw para makita kung paano gumagana ang mga bagay sa ground floor. Patay tayo nito pare. Yung mga ganyang ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig, laging mareklamo at ubod ng yabang. Napahagalpak ako ng tawa, sapat para mapalingon ang tindera ng karinderya. Kalahati lang ang tama ni Mike. Gusto ngang sanayin ng CEO ang kanyang anak, pero ang tagapadmanang iyon ay katabi lang niya. Hiniling ko sa aking ama na hayaan akong magsimula sa pinakamababa nang walang anumang espesyal na pribilehiyo.
Gusto kong makita ang tunay na sistema ng operasyon ng kumpanya at maunawaan ang puso at isipan ng mga empleyado. Higit sa lahat, gusto kong makahanap ng mga tunay na tapat na kasamahan, hindi mga sip-sip na pupuri lang sa titulong anak ng bilyonaryo. Huwag kang mag-alala, sabi ko. Pinapakalma siya habang tumatayo ako para magbayad ng kape namin. Kung sino man ang bagong boss natin, kailangan lang nating gawin ng maayos ang trabaho natin. Kung maganda ang trabaho natin, wala tayong dapat ikatakot, di ba? Ang alin na nagpapatakbo ng karinderya, na kilalang kilala na ako, ay gumiti. Leo, iho, aalis ka na agad. Dapat kang bumili ng tiket sa loto pa uwi. Subukan mo ang swerte mo. Malay mo? Baka maging bilyonaryo ka bago maghapunan. Mumiti ako pabalik. Salamat, Aling Maria. Sa tingin ko, wala akong swerte para dyan. Ang makuha lang ang sweldo ko at makapaglagay ng pagkain sa mesa ay sapat na sa akin. Inilabas ko ang aking lumang motor mula sa parking garage at nakisabay sa magulong agos ng trapiko sa rush hour. Ang hangin ay puno ng busina at usok ng tambutso. Ito ang totoong buhay. Sa nakalipas na 3 taon, ganito ako namuhay. Mahal ko ang ganitong atmospera. Ang katotohanan ng masisipag na tao tulad din ng Mike at Aling Maria. Ngunit alam ko rin na ang kalmado, bago ang bagyo, ay laging mapanlinlang na maganda. Nang gabing iyon, sa aking maliit na kwarto sa Quezon City, nakatanggap ako ng text mula sa aking ama. Anak, isang bagong department head ang sasali sa iyong team sa susunod na linggo. Mag-ingat ka. Gusto kong ikaw mismo ang humawak nito, kaya hindi ako maaring makialam ng sobra. Sumagot ako ng maikling, naiintindihan ko. Isang binhi ng kuryosidad ang umusbong sa aking isipan. Sinong itinalagang ito? Bakit may chismis tungkol sa isang tagapagmana? Posible bang may isa pang anak ang aking ama na hindi ko alam? O ito ba ay isang katawa-tawang chismis sa opisina na lumala lang? Humiga ako, ang braso ko ay nasano, nakatingin sa kisame na may mantsa ng tubig. Magiging interesante ang bukas. Sabi ka kong makita kung anong klaseng tao itong pekeng prinsipe na ito. Kung sino man siya, kung maglalakas loob siyang guluhin ako o syaktan ng kumpanyang ito, hindi ko siya palalampasin. Ang dugong Apex Global na nananalaytay sa aking ugat ay hindi magpapapahintulot sa akin na yumuko sa isang incompetent na hangal. Lunes ng umaga, ang hangin sa opisina ay puno ng matinding tensyon. Ang lahat ay naglalakad ng tahimik at nagsasalita ng pabulong. Alam nilang lahat na darating ang bagong boss ngayon. Ang mga kababaihan sa marketing team ay mas makapalang makeup at mas magaganda ang damit kaysa sa karaniwan, umaasang mapapansin ng napapabalitang tagapagmana. Si Mike ay balisa. Panay ang ayos ng kanyang tabing ingkurbata. Eksaktong 9:00 ng umaga, bumukas ang malalaking salaming pinto ng opisina. Tila ba pati ang malamig na hangin mula sa aircon ay humawi para magbigay daan sa pangunahing kaganapan. Pumasok si Troy Estrella. Ang unang impresyon ko sa kanya ay isang salita, mayabang. Nakasuot siya ng makintab na navy suit na sobrang sikip na parang binalot sa katawan niya. Halatang mamahaling designer brand. Ang buhok niya ay nakahawi palikod na may gabundok na gel, nagbibigay sa kanya ng hangin ng kayabangan at isang relo na puno ng diamante ang kumikinang sa kanyang pulso. Ang kanyang Italian leather na sapatos ay maingay na tumutunog sa makintab na sahig. Nakasunod sa kanya si Derek Flores mula sa planning team, isang lalaking kilala sa pagiging walang hiyang sipsip. Ginampanan na niya agad ang papel bilang taga-bitbit ng bag ng bagong boss. Huminto si Troy sa gitna ng opisina. Ang kanyang mga mata ay nagmasid sa lahat. Ang kanyang tingin ay matalim, puno ng halo-halong paghamak at paghihinala. Tinaas niya ang kanyang baba at nagsalita sa boses na maautoridad ngunit nakakairita.
Magandang umaga sa lahat. Ang pangalan ko ay Troy Estrella. Simula ngayon, ako na ang mamumuno sa sales department na ito. Hindi ako taong madaming sinasabi. Humuhusga ako based sa resulta lamang. Linawin ko lang. Kinamumuhian ko ang katamaran at kawalan ng disiplina. Kung hindi nyo kayang mag-perform, isulat nyo na ang sarili nyong resignation letter. Huwag niyong hintayin na ako pa ang magsisante sa inyo. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa opisina. Walang nangahas na huminga ng malakas. Ang presensya ng anak ng CEO ay talagang nakakatakot. Lahat ay yumuko. Iniiwasan ang kanyang tingin. Nakatayo ako sa isang sulok ng opisina. Nakakrus ang mga braso. Tahimik siyang pinagmamasdan. Ang kanyang asal ay walang katulad sa aking ama. Ang aking ama ay isang taong may tahimik na awtoridad at dignidad. Ang kanyang mga mata ay malalim at mabait, hindi mayabang at mapagmataas tulad ng lalaking ito. Mukha siyang hindi isang sinanay na ehekutibo, kundi mas mukhang isang nanalo sa loto na biglang nagkapera. Sa sandaling yon, ang katahimikan ay binasag ng isang ringtone. Telepono yun ni Mike. Nataranta siya sa kanyang bulsa, sinusubukang patahimikin ito. Ngunit mas mabilis si Troy. Lumakad siya palapit kay Mike at inagaw ang telepono mula sa kamay nito. Namutla ang mukha ni Mike. Nauutal siya. "Sir, pasensya na po. Nanay ko po to. Nasa ospital siya." At hindi man lang siya pinatapos ni Troy. Ibinagsak niya ang telepono ni Mike sa mesa. Tumama ito sa kanto at nabasag ang screen. Sumigaw siya. "Ang lakas ng loob mong tumanggap ng personal na tawag sa oras ng trabaho? Palengke ba to? Bahay mo ba to? Nasaan ang mga regulasyon ng kumpanya? Nasaan ang utak mo?" Namula ang mga mata ni Mike. Nag-aagaw ang pag-aalala para sa kanyang ina at takot sa bago niyang boss. "Sir, sorry po. Parang awa niyo na, mayon lang po. Pangako hindi na mauulit." Ngumisi si Troy. Isang malupit na ngiti sa kanyang mga labi. "Patawad? Kung lahat hihingi ng patawad gaya mo, Mike Ramirez po, sir." "Sige, Mike Ramirez. Bawas ang 50% ng sweldo mo ngayong buwan dahil sa paglabag sa disiplina sa trabaho at sa hindi propesyonal na ugaling ipinakita mo sa unang araw ko. Kapag naulit pa ito, mag-impake ka na at lumayas." Isang kolektibong pagsinghap ang umikot sa opisina. Ngunit mabilis itong natahimik sa isang masamang tingin mula kay Troy. Nanigas si Mike. Nakakuyom ang mga kamay sa gilid. Ang 50% ng kanyang sweldo ay ang lahat sa kanya. Ang pambayad sa ospital ng nanay niya, ang upa, ang gastusin sa buwan. Isang silakbo ng galit ang umakyat sa loob ko. Hindi ko pwedeng panuurin na lang na apihin ang kaibigan ko ng hindi makatarungan. Akmang hahakbang na sana ako para mga tuwiran, umiling si Mike, pinipigilan ako. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa na huwag akong gumawa ng anumang kalokohan. Takot na madamay ako. Huminga ako ng malalim. Nilunok ang galit ko. Sige. Ang paghihiganti ay mas mainam kapag pinalamig muna. Tatandaan ko ito. Habang nakatingin ako ng matalim kay Troy, tila naramdaman niya ang tingin ko at lumingon sa akin. "Ikaw dyan, anong tinitingin-tingin mo? Anong pangalan mo? May problema ka?" Sinalubong ko ang kanyang mga mata at sumagot ng kalmado. "Leo Villaraza. Hinahangaan ko lang ang presensya ng bago nating pinuno. Imposibleng hindi mapansin." Ang mga salita ko ay may halong talim. Ngunit ang isang mayabang na tulad ni Troy ay naintindihan lang ito sa literal na kahulugan. Nagbigay siya ng isang malamig na singhal, inayos ang lapel ng kanyang suit at padabog na pumasok sa kanyang opisina, nag-iiwan ng mabigat na atmosfera. Sumunod si Derek sa kanya. Hindi nakakalimutang bigyan kami ng isang mapagtagumpay na tingin. Nang bumagsak ang pinto ng opisina, isang kolektibong buntong hininga ng kaluwagan ang pumuno sa silid. Napaupo si Mike sa kanyang upuan, binuo ng ulo sa mga kamay sa kawalan ng pag-asa.
Ipinatong ko ang kamay sa balikat ng aking kaibigan at pinisil ito ng mahigpit. Isang kaisipan lang ang umalingaw-ngaw sa isip ko. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang panindigan ang pagpapanggap na yan. Huwad ka. Sa loob lamang ng 3 araw ng pagdating ni Troy, ang opisina ng sales department ay nagbago at naging parang barracks noong panahon ng Kastila. Naglabas si Troy ng serye ng mga kakaibang regulasyon na tinawag niyang bagong kultura ng korporasyon ng Apex Global. Ang pinakakakaibang panuntunan ay ang lahat ng nasasakupan ay kailangang tumayo at yumuko ng 90 degrees tuwing dadaan siya. Walang eksepsyon, nagtatrabaho ka man o papunta sa banyo. Sabi niya, ito raw ang pinakamababang tanda ng respeto sa nakakataas. Galit ang mga tao, pero tiniis nila ito para sa trabaho. Lahat ay natatakot sa titulong tagapagmana niya. Isang maling galaw, isang maliit na pagkakasala, at maaari silang mawalan ng kabuhayan sa isang pitik ng kanyang mga daliri. Ang sipsip na si Derek ay itinalaga ni Troy bilang culture supervisor na inatasan na bantayan kung sino ang hindi yumuyuko ng maayos o nagpapakita ng kawalan ng galang, at inire-report ang lahat kay Troy. Huwebes ng umaga, nasa banyo ako ng mga lalaki. Naghihilamos para magising. Pag-angat ng ulo ko, nakita kong pumasok si Troy. Tumayo siya sa harap ng salamin, nag-aayos, hinahaplos ang kanyang buhok na puno na ng gel, tapos ay tumingin sa refleksyon ko. Pinunasan ko ang mga kamay ko gamit ang tissue. Hindi siya pinansin na parang hangin at nagsimulang maglakad papunta sa pinto. Oy, ikaw! Ang sigaw ni Troy ay umalingonggaw sa pader na may tiles. Huminto ako pero hindi lumingon. Tinatawag niyo po ba ako, sir? Mabilis na humarang si Troy sa dadaanan ko. Namumula ang muka sa galit. Siguro ay hindi pa siya kailanman binaliwala ng ganito. Lalo na ng isang mababang empleyado na may suot na lumang damit tulad ko. Hindi mo ba ako kilala? O hindi mo ko nakitang nakatayo dito? Ano nangyari sa regulasyon ng kumpanya? Bakit hindi mo ko binate? Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Hindi natitinag ang aking tingin. Medyo mas matangkad ako sa kanya. Kaya sa lapit na ito, nakatingin ako pababa sa kanya na lalong ikinagalit niya. Magandang umaga, Mr. Estrella. Kung natatandaan ko, ang regulasyon ay nagsasaad na ang pagbati ay dapat gawin sa opisina. Hindi ko inakala na ang banyo ay lugar na nangangailangan ng ganoong pormalidad. At naniniwala ako na ang respeto ay galing sa puso, hindi sa pagyuko ng likod. Panandaliang natigilan si Troy. Hindi niya inaasahan na sasagot ako ng ganoon katalim. Nagngit-ngit ang kanyang ngipin at dinuro ako sa muka. Ang lakas ng loob mong pangaralan ako? Alam mo ba na pwede kitang sisantihin ngayon din? Tagabundok ka? Dahan-dahan kong inalis ang daliri niya sa muka ko gamit ang isang matatag at malamig na galaw. Mr. Estrella, kayo ang boss ko, kaya sigurado akong may autoridad kayong gawin yan. Pero ang kapangyarihan ay hindi nagbibigay sa inyo ng karapatang insultuhin ang dignidad ng ibang tao. Ibinibenta ko ang lakas ko sa kumpanyang ito para sa sweldo, hindi ang pagkatao ko. Pagkasabi nun, nilampasan ko siya at lumabas ng pinto. Nanatiling nakatayo si Troy, nakakuyom ang mga kamao. Narinig ko siyang umungol sa likod ko. Humanda ka, tarantado ka. Patay ka sa akin. Tuturuan kita kung ano ang respeto. Tingnan natin kung hanggang kailan tatagal ang peking astig na tulad mo sa syudad na ito. Pagbalik ko sa mesa ko, nagbubuluman si Derek at ang ilang babaeng katrabaho. Sa paraan ng pagtingin nila sa akin, alam kong nagkakalat na naman siya ng bagong chismis o may binabalak. Umupo ako na parang walang nangyari at binuksan ang computer ko. Sa kabilang cubicle, siniko ako ni Mike, nag-aalala. Nakita kong pumasok si Mr. Estrella sa banyo kanina. Lumabas siyang mukhang galit, puno ng galit.
May nangyari ba sa inyo? Ngumiti lang ako ng bahagya habang nagtatype sa keyboard. Wala naman. Nagkaroon lang kami ng palitan ng opinyon tungkol sa kagandahang asal. Huwag mo nang isipin yun. Tapusin mo na lang ang report mo o baka bawasan na naman ang sweldo mo. Kahit nakaswal lang ang pagsasalita ko, alam kong si Troy ay isang taong mapagtanim ng galit. Hindi niya palalampasin ito. Gagawa siya ng paraan para makaganti sa akin. At marahil, pati kay Mike ay madadamay. Kailangan kong maging mas maingat. Pero habang lalo niya akong sinusubukang apihin, lalo namang tumitibay ang loob ko lumaban. Gusto kong makita kung ano ang matitira sa kanya, bukod sa kababawan at kahungkangan, kapag inalis ko na ang kanyang maskara bilang tagapagmana. Nang hapong yon, isang email ang ipinadala sa buong departamento. Ipinag-utos ni Troy na lahat ng empleyado ay mag-overtime para maabot ang isang katawa-tawang sales target na basta na lang niya inimbento. Sino mang hindi makakaabot nito ay sasailalim sa disciplinary review. Malinaw na patibong ito para ipakita ang kanyang kapangyarihan at ilantad ang mga sumasalungat na tulad ko. Nagsimula na ang tunay na digmaan. Ang diskarte ni Troy ay hindi lang limitado sa pananakot. Siya ay isang tusong soro na marunong maglaro ng carrot and stick. Matapos lumika ng atmosfera ng takot, nagsimula siyang bilhin ng katapatan ng mga tao gamit ang pera na ang layunin ay tuluyang ihiwalay kami ni Mike sa aming mga kasamahan. Biyernes ng umaga, pumasok si Troy sa opisina na mukhang hindi karaniwang masaya. Isang matinding kaibahan sa kanyang mukhang mamamatay tao noong nakaraang mga araw. Pumalakpak siya para makuha ang atensyon ng lahat. Makinig ang lahat. May magandang balita ako. Para mapataas ang moral habang papalapit ang katapusan ng taon, nagpasya akong magbigay ng espesyal na bonus mula sa sarili kong bulsa para sa mga empleyadong nagpakita ng magandang ugali at nagtrabaho ng maigi nitong nakaraang linggo. Mabilis na lumapit si Derek na may dalang makapal na tumpok ng mga sobre. Isa-isang kinuha ni Troy ang mga ito at tinawag ang mga pangalan. Cheryl mula sa admin dahil laging tama ang timpla ng kape ko, 10,000 piso. Kevin mula sa Team B dahil mabilis natapos ang reports, 15,000 piso. At ang aking tapat na assistant na si Derek, tatanggap ng 25,000 piso. Lumiwanag ang mga mata ng mga tao at nagpalakpakan. Para sa mga ordinaryong magagawa sa opisina, ang ilang libong piso ay hindi maliit na halaga. Ang mga nakatanggap ng pera ay yumuko at nagpasalamat kay Troy na parang siya ay isang hari. Ang mga hindi pa nakakatanggap ay nakatingin ng may pananabik. Umikot si Troy sa opisina. Namimigay ng halos lahat ng sobre. Sinadya niyang lampasan ang mesa namin ni Mike. Huminto siya. Tinapik-tapik ang natitirang mga sobre sa kanyang palad at nagumisi. Sayang naman para sa dalawang ito. Pangit ang ugali sa trabaho, madalas sa lumalabag sa disiplina. Gusto ko sanang bigyan sila ng bonus bilang kapatid, pero ang batas ay batas. Sana matuto kayo sa iba at magtrabaho ng mas mabuti. Sinabi niya ito ng malakas para marinig ng buong opisina. Ang mga tingin ng awa, simpatya, at pangungutya ay bumagsak sa amin. Ang ilang kasamahan na dati kong kasabay kumain ng tanghalian ay umiwas ng tingin. Ang kanilang mga kamay ay nilalaro ang makapal na sobre sa kanilang mga bulsa. Ang kapangyarihan ng pera ay talagang nakakatakot. Kaya nitong baluktutin ang mga relasyon na dati tila matibay, tulad ng pakikisama. Namula ang mukha ni Mike sa hiya at inis, at yumuko siya sa kanyang keyboard. Kailangan niya ang pera, at imposibleng hindi makaramdam ng pagnanais. Ngunit meron siyang dangal. Tinapik ni Troy si Derek sa balikat at inihayag ng malakas. Ngayong gabi, ililibe ko ang lahat sa isang high-end KTV bar sa BGC. Lumabas tayo at mag-enjoy. Sagot ko. Ang sinumang hindi sumipot, ituturing kong personal na insulto. Nagiyawan ng opisina.
Mr. Estrella, the best po kayo. Ang galing niyo, sir. Tila ba si Troy ang kanilang tagapagligtas? Lumingon si Derek sa akin at sinabi sa mapang-asar na tono. Oh, Leo, Mike, sasama ba kayo? Inimbitahan kayo ni boss. Huwag kayong KJ. O baka naman wala kayong pambayad sa Grab papunta dun. Numiti ako at sumagot ng kalmado. Salamat sa imbitasyon, Mr. Estrella. Derek, hindi namin palalampasin ang ganitong kasayang party. Pupunta kami. Hinila ni Mike ang manggas ko, bumubulong ng natataranta. Nababaliw ka na ba, Leo? Gusto mong pumunta dun at mapahiya palalo? Hindi ako sasama. Tumingin ako kay Mike. Matatag ang aking ekspresyon. Kailangan nating pumunta. Kailangan nating nandoon para makitang palabas. Magtiwala ka sa akin? Libreng pagkain at inumin yun. Bakit hindi? Kung magtatago tayo, iisipin lang nilang takot tayo. Nang lunch break na yon, nakita ko si Derek na hinihila ang ibang empleyado sa pasilyo. Bumubulong. Pagdaan ko, narinig kong sinabi niya. Sabi ni boss, kung malalasing natin yung mukhang na Leo na yon na yung gabi, may extra bonus para sa atin. Pahiyain natin siya ng husto. Napasingal ako. Kaya pala, isa itong patibong. Gusto ni Troy na gamitin ng alak at peer pressure para insultuhin ako, para paluhurin ako at magmakaawa o gawin akong katatawanan. Akala niya isa akong inosenteng kuneho na napapaligiran ng mga lobo. Nagkakamali siya ng malaki. Hindi niya alam na ang tolerance ko sa alak ay naman ako sa aking ama, isang taong kilala sa mundo ng negosyo bilang black hole sa inuman. Higit sa lahat, may hawak akong sikreto na pwedeng bumaliktad sa sitwasyon anumang oras. Tinapik ko ang balikat ni Mike para palakasin ang loob niya. Ngayong gabi sa KTV bar na yon, ipapakita ko kay Troy Estrella na hindi nabibili ng pera ang lahat at ang dignidad ng isang tao ay hindi matutumbasan ng ilang libong piso o ng isang huwad at marangyang party. Ang KTV bar sa BGCI isang nakakahilong pagsabog ng makikislap na ilaw at nakakabinging musika. Nagpabook si Troy ng pinakamalaking VIP room na kasya ang hanggang 30 tao. Ang mga mamahaling bote ng whiskey ay walang tigil sa pagdating at ang mga mesa ay puno ng mga platter ng prutas at sisig. Nakaupo si Troy sa gitna, may magandang babaeng katrabaho sa bawat braso na nagsasalin ng inumin niya. Hinawakan niya ang mikropono at ang muka niyang namumula na sa alak ay bumirit ng isang sintonadong love song. Pinalibutan siya ng mga empleyado, pumapalakpak at humihiyaw ng masigla na parang isa siyang sikat na artista. Kami ni Mike ay nakaupo sa isang liblib na sulok malapit sa pinto, tahimik na humihigop ng serbesa at kumukuha ng pulutan. Para kami mga dayuhan sa gitna ng magulong party na ito. Nandun din ang ex-girlfriend kong si Jessica. Nakasuot siya ng napakaikling miniskirt at makapal na makeup. Nakaupo mismo sa tabi ni Troy. Paminsan-minsang bumubulong sa tenga nito at tumatawa. Ang makita silang magkasama ay nag-iwan ng mapait na lasa sa bibig ko. Hindi dahil sa natitirang pagmamahal, kundi dahil sa pagkadismaya kung gaano kabilis magbago ang isang tao. Ang dating Jessica ay mahinhin at simple. Ang kasalukuyang Jessica ay mukhang pera at mumurahin. Si Derek, puno na ang baso, ay lumapit sa akin. Kasunod ang ilang lasing na ring kasamahan. Uy, Leo, Mike, bakit kayo natatago sa sulok? Halika dito at makipagtagay kay Mr. Estrella. Inimbitahan kayo ni boss. Bastos ang hindi uminom kasama niya. Binaba ni Troy ang mikropono at tumingin sa amin. Ang kanyang nanlalabong mga mata ay puno ng hamon. Kinawit niya ang kanyang daliri. Oo nga, kayong dalawa, punta dito. Kapag naubos niyo ang buong bote na to ng Johnny Walker Blue, pag-iisipan kong bawiin ang bawas sa sweldo ni Mike. At Leo, kapag naubos mo to,
Bibigyan kita ng 25,000 piso dito mismo. Na yun din. Ano sa tingin mo? May bayag ka ba? Habang nagsasalita, naglabas siya ng makapal na tumpok ng tig-1,000 piso mula sa bulsa at ibinato ito sa mesa. Tumahimik ang buong kwarto. Pinipigil ang hininga para makita ang reaksyon ko. Malinaw na pampublikong panghihiya ito. Gusto niyang paglaruan ako na parang unggoy sa sirko para sa barya. Akmang tatayo na si Mike para inumin ito para sa akin, pero pinigilan ko siya. Tumayo ako, inayos ang damit ko, at dahan-dahang lumakad papunta sa mesa. Tiningnan ko ang punong bote ng whiskey, ang tumpok ng pera sa mesa, at sa huli ay diretso sa mga mata ni Troy. Napakagalante niyo, Mr. Estrella. Pero pasensya na, mahina ang toyo ko. Hindi ko matatanggap ang pera niyo. Mag-beer na lang ako para ipakita ang pakikisama ko. Habang inaangat ko ang baso ng beer para uminom, biglang tinampal ni Troy ang kamay ko. Nabasag ang baso sa sahig at tumalsik ang beer sa pantalon ko. Ang yabang mo namang hayop ka. Ayaw mong inumin ang inaalok ko? Gusto mo ba ng parusa? Sinabi kong inumin mo ang boteng ito, kaya inumin mo. Sino ka ba sa akala mo para makipagnegosasyon sa akin? Ikaw na ngang pulubing taga-bundok, ikaw pa ang may ganang magmataas. Biglang tumayo si Troy at sumigaw ng mga insulto sa mukha ko. Si Jessica na nakaupo sa tabi niya ay sumali na rin, matalim ang boses. Inumin mo na lang kasi, Leo. Naaawa lang sa'yo si Mr. Estrella. Binibigyan ka ng chance na kumita ng pera. Wala ka nang ang pera, ano pang saysay ng pagpapanggap na may pride ka? Ang mga salita ni Jessica ang huling mitsa. Tumingin ako sa kanya. Ang malamig kong tingin ay nagpaatras sa kanya at nagpaiwas ng tingin. Hinarap ko si Troy at sinabing matatag, maaring wala akong pera, pero hindi ibig sabihin ay mahirap ang pagkatao ko. Maaring may pera at kapangyarihan ka, pero hindi mo mabibili ang respeto ko. Aalis na ako sa party na ito. Tumalikod ako para umalis. Nilamon si Troy ng galit. Hinablot niya ang bote ng whiskey sa mesa at akmang hahampasin ako sa ulo. Putang ina mo! Huwag mo akong tatalikuran! Nagsigawan ang mga babae sa kwarto. Sumugod si Mike para pigilan siya. Pero huli na ang lahat. Gayunpaman, dahil sanay ako sa self-defense simula bata pa, naramdaman ko ang paghampas ng hangin sa likod ko. Mabilis akong umikot gamit ang kaliwang kamay para matalim na hampasin ang pulso ni Troy at ang kanang kamay para itulak ng bahagya ang kanyang dibdib. Crash! Bumagsak ang bote sa sahig at nabasag. Nawalan ng balanse si Troy at tumumba sa sofa. Namumutla ang muka. Hindi niya inasahan na gaganti ako ng ganoon kabilis at kalakas. Nakahiga siya sa sofa, habol ang hininga, nakatitig sa akin na parang nakakita ng multo. Nanigas ang buong kwarto. Sobrang tahimik na maririnig mo ang ugong ng aircon. Nakatayo ako ng tuwid sa gitna ng silid. Kaswal na pinapagpag ang manggas ko at tumingin kay Troy ng may halong awa. Masyado na kayong maraming nainom, Mr. Estrella. Umuwi na kayo at magpahinga. Huwag niyong hayaang sirain ng alak ang dignidad ng isang pinuno. Pagkasabi nun, hinawakan ko ang kamay ni Mike at lumabas ng kwarto. Iniiwan ang isang pulutong ng mga tulalang tao at isang pekeng prinsipe na nalulunod sa kahihiyan. Alam ko na, pagkatapos ng gabing ito, ang digmaan sa pagitan namin ni Troy ay hindi na lang psikolohikal, kundi labanan na para sa kaligtasan. Hindi niya ako palalampasin at handa akong lumaban. Paglabas ng bar, sinalubong kami ng malamig na hangin ng gabi. Tumingin sa akin si Mike. Nanginginig ang boses pero puno ng paghanga. Anong ginawa mo, Leo? Talaga bang sinaktan mo si boss? Diyos ko, siguradong sisante na tayo bukas. Tinapik ko ang balikat niya at tumawa para pakalmahin siya. Huwag kang mag-alala. Hindi niya tayo sisantehin agad-agad. Masyadong malaki ang ego niya para dun. Gagawa siya ng mas pailalim na paraan.
Pero huwag kang mag-alala, andito ako. Hindi ko hahayaang may gumalaw sa'yo. Tumingala ako sa mabituing kalangitan. Ang oras para tapusin ang pagpapanggap na ito ay mabilis na lumalapit. Troy Estrella, maling tao ang kinalaban mo. Matapos ang insidente sa KTV bar, biglang nawala si Troy. Nag-sick leave siya ng 3 araw. Bahagyang gumaan ang atmosfera sa opisina, pero alam ng lahat na ito ang kalmado bago ang isang napakalakas na bagyo. Isang hindi binibigkas na pagkakaunawaan na nagpaplano si Troy ng paghihigante laban sa amin ni Mike. Sinamantala ni Derek ang pagkakataong ito para magkalat ng tsismis sa buong kumpanya na ako raw ay isang bayolenteng basagulero na nanakit ng nakakataas, pinalalaki ang mga pangyayari para palabasin akong walang disiplina at delikadong empleyado. Maraming tao ang nagsimulang tumingin sa akin ng may pagdududa. Takot na kung didikit sila sa akin, ay magiging target din sila. Si Mike ay sobrang nag-aalala na halos hindi makakain o makatulog, takot na matanggal sa trabaho bago magpasko kung kailan kailangan ng pamilya ang pera. Nang sumunod na Lunes, bumalik si Troy sa opisina. Ang pasa sa kanyang ego ay humupa na. Ngunit ang put sa kanyang mga mata ay tumindi ng 10 beses. Hindi na siya sumisigaw o nagmumura tulad ng dati. Tahimik siya at masama ang timpla na lalong nagpa-alerto sa akin. Ang isang taong pikon ay pinakadelikado kapag tahimik. Sa lingguhang meeting, ipinatawag ni Troy ang buong sales team. Nakaupo siya sa kabisera ng mesa, nilalaro ang isang mamahaling fountain pen. Ang kanyang mga mata ay ini-scan ang lahat. Ngunit sadyang hindi pinapansin ang presensya namin ni Mike. Sa malamig na boses, sinabi ni Troy, "Makinig lahat. Katatanggap ko lang ng direktiba mula sa upper management tungkol sa year-end personnel restructuring. Dahil sa mahirap na sitwasyon ng ekonomiya, kailangan ng buong korporasyon na magbawas ng tao para sa efficiency. Kaya naman, ang ating departamente ay kailangang magbawas ng 20% ng empleyado bago ang bagong taon." Nagsimimulang magbulungan ang opisina, isang alon ng pagkabalisa ang bumalat sa silid. Ang mawalan ng trabaho sa panahong ito ng taon ay parang hatol ng kamatayan para sa kapaskuhan ng isang pamilya. Tumayo si Derek, tumikhim na parang importanteng tao. "Sir, ano po ang magiging basehan ng tanggalan? Base po ba sa performance at work attitude?" Tumango si Troy, may bahagyang ngiti sa mga labi. "Tumpak, ang mga hindi nakaabot sa targets, walang sense of responsibility, o sumisira sa pagkakaisa ng team gamit ang rebelding pag-uugali ay nasa blacklist. Pinag-isipan ko itong mabuti at nakagawa na ako ng listahan." Pagkasabi nun, naglabas si Troy ng isang pirasong papel mula sa kanyang briefcase at ibinagsak ito sa mesa. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa akin, puno ng provokasyon. Nanatili akong nakaupo ng tuwid, nakatingin pabalik sa kanya ng walang bakas ng takot. Alam ko na ang direktibang ito mula sa upper management ay isang kasinungalingan na inimbento niya. Ang aking ama ay hindi kailanman nagpatupad ng ganoong kapahamak na last-minute layoff policy. Lagi niyang pinahahalagahan ang kanyang mga empleyado. Itinuturing silang pinakamahalagang yaman ng kumpanya. Kinuha ni Troy ang papel at binasa ng malakas ang mga pangalan. Base sa performance at asal sa nakalipas na buwan, napagpasyahan naming tapusin ang kontrata ng trabaho ng sumusunod na 2 empleyado ng maaga, Mike Ramirez at Leo Villaraza. Ang mga dahilan ay kabiguang matapos ang mga assignment, hindi autorisadong pagliban, at pananakit sa nakakataas. Nang marinig ni Mike ang pangalan niya, namutla siya na parang bangkay at nagsimulang manginig ang kamay niya. Napabalikwas siya sa upuan, garalgal ang boses sa takot. "Sir, parang awa niyo na po. Pag-isipan niyo po ulit. Lagi naman po akong masipag at naabot ko ang sales targets ko buwan-buwan.
Yung insidente po nung nakaraan, hindi po pagkakaunawaan lang yun. Hinampas ni Troy ang kamay niya sa mesa at sumigaw. Walang hindi pagkakaunawaan. Nakababa na ang desisyon. Ibigay niyo na ang mga gamit niyo at lumayas sa kumpanya bago matapos ang araw. Ayoko nang makakita ng mga basagulero sa departamento ko. Napakatahimik ng opisina. Lahat ay nakayuko. Alam nilang lahat ang tunay na dahilan, pero walang nangahas na ipagtanggol kami. Ang kaduwagan at takot ay nagpatahimik sa kanilang mga konsensya. Tumayo ako, tinapik ang balikat ni Mike para pakalmahin siya. Tumingin ako ng diretso sa mata ni Troy at sinabi, binibigkas ng malinaw ang bawat salita. Mr. Estrella, sabi niyo direktiba ito mula sa upper management. Nasaan ang opisyal na dokumento na may selyo ng HR department at ng executive board? Ang papel na hawak nyo ay galing lang sa personal na printer. Wala yang legal na bisa. Natigilan si Troy sandali. Tapos ay lumabas ang mga ugat sa leeg niya habang sumasagot. Ang lakas ng loob mong hanapan ako ng dokumento? Ako ang head ng departamentong ito. May karapatan akong magdesisyon tungkol sa mga tao ko. Susunod na ang opisyal na papel. Ngayon, lumayas na kayo dito. Ngumiti ako ng bahagya at umiling. Pasensya na, pero may kontrata kami sa Apex Global. Ang legal na kinatawan ay ang CEO, hindi ikaw ng personal. Aalis kami kapag nakatanggap kami ng lehitimong termination notice na may opisyal na pirma at selyo. Hanggang doon, empleyado pa rin kami ng kumpanyang ito at magpapatuloy kaming magtrabaho. Pagkasabi nun, pinaapo ko ulit si Mike sa upuan niya at binuksan ang computer ko na parang walang nangyari. Ang kilos ko ay nagdulot ng bulag, naggalit kay Troy. Hindi niya inasahan na alam ko ang tungkol sa batas sa paggawa at ganito ako katapang. Binuto niya ang papel sa sahig at sumigaw. Sige, gusto niyo ng papel? Ipapokpok ko sa mukha niyo ang termination notice mamayang hapon. Tingnan natin kung hindi kayo lumuhod sa akin. Padababog siyang bumalik sa opisina niya, ibinalibag ang pinto. Nagkandara pa si Derek na pulutin ang listahan at sumunod sa kanya. Ang ibang tao sa opisina ay tumingin sa akin na may halong awa at respeto. Hindi pa sila nakakita ng sinumang kumalaban sa boss ng ganoon kadirekta. Pero naisip din nilang tanga ako na lumalaban sa isang labang talo na. At naawa sila sa akin. Pagdating ng hapon, ang atmosfera sa sales department ay nakakasakal tulad ng hangin bago ang bagyo. Labas-masok si Derek na may dalang tumpok ng mga dokumento. Ang muka ay nagniningning na parang nakatama sa loto. Lumakad siya papunta sa bulletin board ng departamente at nagdikit ng isang notice na may pulang tatak. Urgent announcement! Lahat halika at tingnan ang opisyal na layoff list. Nagkumpulan ng mga tao para basahin ang notice. Malinaw na nakasaad doon ang desisyon na tapusin ang kontrata ni Mike Ramirez at Leo Villaraza. Sa ilalim ay ang pirma ni Troy at ang selyo ng sales department. At ang mas mahalaga, ang pirma ng head ng human resources. Nang makita ang notice, tuluyang bumigay si Mike. Napalupase siya sa upuan, tinakpan ng muka, at nagsimulang humagulgol. Tapos na Leo, tanggal na talaga ako. Ano nang ipapakain ko sa nanay ko ngayong Pasko? Ang pagiyak ni Mike ay dumurog sa puso ko. Alam kong napakahirap ng sitwasyon ng pamilya niya. Ang kanyang tumatandang may sakit na ina at mga nakababatang kapatid ay umaasa lahat sa maliit niyang sweldo. Ang kalupitan ni Troy ay nagtulak sa isang mabuting tao sa bangin. Nakatayo si Derek sa tabi ng bulletin board na kang-ise. Kita niyo na. Sabi ko sa inyo Nagmamatapang pa kasi. At tingnan niyo kayo ngayon. Siguro kailangan niyo nang mag-impact at bumalik sa pagsasaka sa kung saang probinsya kayo galing. Ang Maynila ay hindi lugar para sa mga taong hindi alam ang lugar nila. Ilang empleyado na kumampi kay Troy ay naghagigikan din. Malas, nawala ng trabaho bago magpasko. Yan ang napapala ng pagkalaban sa tagapagmana. Buti nga sa inyo, ang tatanga nyo. Tumayo ako,
lumakad papunta sa bulletin board at pinunit ang notice. Sumigaw si Derek, "Oy, anong ginagawa mo? Ang lakas ng loob mong punitin ang notice ng kumpanya?" Hawak ko ang papel sa kamay ko at sinuring mabuti ang pirma ng HR head. Nakilala kong totoo ito. Siguradong ginamit ni Troy ang reputasyon niya bilang anak ng CEO para i-pressure ang HR department na aprubahan ang hindi makatarungang desisyong ito. Hinarap ko si Derek, malamig ang boses ko. "Tumahimik ka. May mali sa papel na to. Ako mismo ang ayos nito." Pumunta ako kay Mike. Hinila siya patayo at sinabing matatag, "Mike, tayo. Ang lalaki hindi umiiyak. Sabi ko sa'yo, puprotektahan kita. Sumama ka sa akin." Dinala ko si Mike diretso sa elevator. Ang destinasyon namin, ang executive floor, kung saan naroon ang management at HR departments. Ang mga tao sa opisina ay nakatitig sa amin, naguguluhan. Mabilis na inilabas ni Derek ang telepono niya para magsumbong kay Troy. Sa loob ng elevator, pinanasa ni Mike ang luha niya at nagtanong ng nag-aalala, "Saan tayo pupunta, Leo? Sa HR para magmakaawa?" Wala nang saysay. Napirmahan na nila. Umiling ako. "Hindi tayo magmamakaawa. Kukuha tayo ng hustisya. Mantiwala ka lang." Sa totoo lang, wala akong balak dumiretso sa HR. Kailangan ko munang kumpirmahin ang isang mahalagang bagay. Pinindot ko ang button para sa rooftop, isang lugar na walang pumupunta. Sa mahangin na rooftop, inilabas ko ang telepono ko at tinawagan ng tatay ko sa private number niya. Ang numero na pamilya lang namin ang nakakaalam. 2 ring lang bago siya sumagot. Ang malalim at mainit na boses ng aking ama ay narinig ko. "Anak, anong meron? Bakit ka napatawag sa oras na to? Hindi ba dapat nagtatrabaho ka?" Huminga ako ng malalim at sinabing kalmado, "Pa, kailangan kitang tanungin ng seryoso. Meron ka bang lihim na anak na nagangalang Troy Estrella?" Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan sa kabilang linya na sinundan ng malakas na tawa ng aking ama. "Anong pinagsasabi mo? Lihim na anak? Kayo lang ng nanay mo ang pamilya ko. Bakit ka nagtatanong ng ganyang kakaibang tanong bigla?" Ipinaliwanag ko ng maikli ang pagdating ni Troy, ang pagangkin niyang anak siya ng CEO, ang kanyang mayabang na pag-uugali, at ang pagtatangka niyang i-pressure ang HR na tanggalin kami ni Mike. Matapos marinig ang buong kwento, naging seryoso ang boses ng ama ko. "Estrella ka mo? Wala akong narinig na ganyang pangalan sa mga kamag-anak ko kakilala natin. At kahit sino pa siya, hindi ko palalampasin ang sinumang nanggugulo sa kumpanya ko. Huwag kang mag-alala. Ipapaimbestiga ko agad ito sa mga tao ko. Kung naglakas loob siyang magpanggap na ako para gumawa ng masama, mananagot siya." Nagalinlangan ako sandali, tapos nagpatuloy. "Pa, sa tingin ko baka may connection siya sa isang tao sa upper management, kaya ang lakas ng loob niya. Gusto ko sanang ako na ang humawak nito. Kailangan ko lang na gawin mo ang isang bagay para sa akin." "Kahit ano, anak. Sabihin mo lang." Pakitawagan si Mr. Evangelista, ang direktor ng HR, at sabihin sa kanya na bumaba sa sales department para makipagkita sa akin na yun din. Gusto kong makita ang reaksyon niya at ni Troy Estrella. Pumayag agad ang ama ko. "Sige, tatawagan ko si Evangelista. Gawin mo ang sa tingin mong tama. Tiwala ako sa desisyon mo." Pagkababa ng telepono, humarap ako kay Mike. Nakasandal siya sa railing, nakatingin sa abalang lungsod sa ibaba na may mukhang nawawalan ng pag-asa. Lumakad ako palapit at tinapik ang balikat niya. "Ayos na. Tara na bumaba sa opisina. Magsisimula na ang magandang palabas." Tumingin si Mike sa akin, naguguluhan. "Sino yung kausap mo? Paano naging kakilala ng tatay mo sa probinsya ang isang mataas na tao dito?" Ngumiti ako ng misteryoso. "Ang tatay ko, kahit nasa probinsya, isang tawag lang niya, gumagalaw ang mga tao. Makikita mo." Bumalik kami sa sales department office. Nakaupo si Troy na naka-deck 4, mayabang na naghihintay na mag-impake kami.
Nang makita kaming pumasok ni Mike na walang dalang gamit, napasinghal siya. Saan kayo galing? Naka-impact na ba kayo? Kailangan ko pa bang tumawag ng security para ipasyelyo ang mga computer nyo? Hindi ako sumagot. Lumakad lang ako sa mesa ko at umupo ng kalmado. Dahil dito, nagalit si Troy, hinampas ang mesa at tumayo. Ang titigas ng mukha nyo, ha? Security! Pasok dito at kalad ka rin ng dalawang ito palabas. Dalawang malaking security guard ang pumasok. Pero tumingin sila sa akin nang may pag-aalinlangan. Gusto nila ako dahil lagi ko silang binabate at minsan ay binibilhan ng soft drinks. Pero hindi sila pwedeng sumuway sa utos ng boss. Sa sandaling yon, bumukas ang pinto ng opisina at isang middle-aged na lalaki na may ubaning buhok at may autoridad ang pumasok. Si Mr. Evangelista, ang direktor ng Human Resources ng buong korporasyon. Nang makita si Mr. Evangelista, tumahimik ang opisina. Mabilis na tumayo si Troy, inayos ang suit niya at binati siya ng may paimbabaw na ekspresyon. Mr. Evangelista, good morning po. Nandito po ba kayo para i-check ang termination? Naasikaso ko na po. Kailangan na lang nating ipa-escort ang dalawang ito palabas. Pero hindi man lang tumingin si Mr. Evangelista kay Troy. Ang mga mata niya ay naghahanap sa opisina. Nang makita niya akong nakaupo ng kalmado sa sulok, nagbago ang mukha niya. Pinawisan siya at nagmadaling lumakad papunta sa akin. Sumunod si Troy, naguguluhan. Sir, saan kayo pupunta? Si santing empleyado po yan. Huminto si Mr. Evangelista sa harap ko. Otomatiko siyang yuyuko sana, pero pinigilan ng sarili nang makita niyang umiling ako ng bahagya. Tumikhim siya, pinunasan ng pawis sa gamit ang panyo, at humarap kay Troy, nang inginig ang boses. Mr. Estrella, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magsisante ng empleyado ng basta-basta? Natataranta si Troy na utal. Pero sir, di ba po inaprubahan niyo ang listahan kaninang umaga? Nireport ko po ng dalawang ito ay may seryosong paglabag sa disiplina. Pinutol siya ni Mr. Evangelista, nagsasalita ng matatag. Pinirmahan ko yun kanina dahil nagtiwala ako sa report mo. Pero matapos suriin ang mga dokumento at makatanggap ng direktang utos mula mismo sa CEO, napag-alaman kong ang prosesong ito ay tagmak sa kamalian. Finame-up mo at inapi ang mga empleyado mo. Umugong ang bulungan sa buong opisina sa gulat. Walang nakaintindi sa nangyayari. Bakit biglang nag-100 at 80-degree turn ang HR director? Namutla ang mukha ni Troy. Hindi niya inasahan na magbabago agad ang tono ni Evangelista. Pero sir, ako po ay... Binigyan ni Evangelista ng isang tingin si Troy at ang babala sa mga mata niya ay nagpalunok kay Troy nang sasabihin niya. Gusto niyang gamitin ang card na anak ng CEO para manakot. Pero sa harap ni Mr. Evangelista, ang tunay na kanang kamay ng CEO, hindi siya makagalaw. Humarap si Mr. Evangelista sa amin ni Mike, mas malumanay ang boses. Sa ngalan ng HR department, humihingi ako ng paumanin sa inyong dalawa sa malaking pagkakamaling ito. Ang termination decision na ito ay pinawawalang bisa agad. Pakiusap, ipagpatuloy nyo ang trabaho nyo at mabibigay ang kumpanya ng karampatang kompensasyon sa stress na dinanas nyo. Pagkatapos ay lumingon siya kay Troy at nagdeklara para marinig ng lahat. At ikaw, Mr. Estrella, meron kang hanggang alas 5 ng hapon para gumawa ng detalyadong report tungkol sa insidenteng ito at isumite sa executive board. Kung hindi ka makakapagbigay ng makatarungang dahilan, ikokonsidera namin ang aksyong pandisiplina laban sa iyo dahil sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Pagkasabi nun, tumanggo sa akin si Mr. Evangelista bilang respeto at lumabas ng opisina. Naniga si Troy na parang rebulto sa gitna ng kwarto. Nagkatago si Derek sa sulok, namumutla, hindi makapagsalita. Si Mike, na shock pa rin, ay lumingon sa akin at kinurot ang braso ko ng malakas. Leo, nananaginip ba ako? Hindi tayo si Sante?
Pero bakit biglang kumampi sa atin si Mr. Evangelista? Hinimas ko ang kinurot niya at tumawa. Aray, hindi pa naginip to. Sabi ko sa'yo, hindi ka matatanggal eh. Ang mabuting tao, pinagpapala. At kung wala kang tinatago, wala kang dapat ikatakot. Siguro may nakaalam sa management na naagrabyado tayo at namagitan. Sumuyep ako kay Troy. Nakatitig siya sa akin na may halong puot at takot. Nagsisimula na niyang mapagtanto ng malabo na hindi ako simpleng empleyado lang, pero ang katangahan at kayabangan niya ay lumalabo pa rin sa kanyang paghuhusga. Akala niya, swerte lang ito. Pagkatapos ng trabaho, niyaya ko si Mike na mag-beer para mag-celebrate na nakaiwas kami sa kapahamakan. Si Mike, na tuwang-tuwa, ay pumayag agad. Nakaupo kami sa paborito naming Jolly Jeep sa gilid ng kalsada. Ang malamig na hangin ay nakakaginhawa at kahit maingay ang trapiko, parang masaya pakinggan ngayon. Tinaas ni Mike ang bote ng beer at nakipag-cheers sa akin. Para sa atin pare, salamat at nakaligtas tayo. Sagot ko na ngayon, sobrang saya ako Leo. Ngumiti ako at inubos ang kalahati ng beer. Huwag na, ako na magbabayad. Wala kang pera ngayon. Ipadala mo na lang yan sa nanay mo. Kumaway si Mike. Hindi pwede. Ang dami mong naitulong sa akin. Ngayong gabi, ililibre kita ng maayos. Pero pare, ang galing mo kanina. Yung mukha ni Troy at Derek, parang mga basang sisiw. Habang tinitingnan ko ang simple kong kaibigan, uminit ang puso ko. Sa lipo ng puno ng pera at panloloko, ang makatagpo ng tunay na kaibigan tulad ni Mike ay isang bihirang regalo. Hindi niya alam ang pagkatao ko. Kaibigan ko siya dahil lang ako si Leo Villaraza, isang kapwa naghihirap na empleyado. Mike, tanungin kita ng tapat. Kung nga tuloy yung tanggalan kanina, sasama ka ba sa akin palabas? Binaba ni Mike ang beer at tumingin sa akin ng seryoso. Siyempre naman, magkapatid tayo pare. Kung saan ka, dun ako. Worst case, pwede tayong magangkas rider pareho. Mabubuhay pa rin tayo. Ano bang dapat ipag-alala? Naantig ako sa mga salita niya. Nagpasya akong gantimpalaan ang mabuting kaibigang ito. Pagkatapos natin dito, dadalhin kita sa magandang lugar. Saan? Hindi mo naman ako dadalhin sa kung saan-saan ha? Wala akong pera. Napatawa ako ng malakas. Anong pinagsasabi mo? Magsha-shopping tayo. Magpapasko na. Dapat bumili tayo ng bagong damit. Tingnan mo yung suot mo, punit ng balikat. Hayaan mo na yan. Sayang lang sa pera. Sanay naman akong ganito. Wala akong budget para sa luho. Tumayo ako at hinila ang braso ni Mike. Tara na. Nanalo ako sa loto ngayon. May extra cash ako. Gusto kong i-share sa kapatid ko. Kapag hindi ka sumama, magtatampo ako. Nagsinungaling ako tungkol sa pagkapanalo sa loto para hindi mahiya si Mike. Ang pagbanggit ng extra cash ay tila nakakumbinsi sa kanya. Talaga? Magkano na panalunan mo? Ililibre mo talaga ako? Oo nga, sayang ang oras. Tara na. Isinakay ko si Mike sa likod ng luma kong motor at dumiretso kami sa mga luxury shops sa Greenbelt, Makati. Nakaupo sa likod ko, nanlaki ang mata ni Mike habang nakatitig sa mga gusaling, kumikinang sa mga palamuti ng Pasko. Wow, Leo! Bakit tayo nandito? Sobrang mahal dito. Sabi nila ang isang t-shirt dito, kasing halaga na ng sweldo natin sa isang buwan. Pinarada ko ang motor at tinapik ang balikat ni Mike. Pumasok na lang tayo. Huwag mong intindihin ang presyo. Ngayong araw, ayusan kita ng husto, mahihilo sila. Pumasok kami sa grand lobby ng luxury mall. Naglalakad si Mike ng maingat, parang takot madumihan ng makintab na sahig. Naglakad ako ng may kumpiyansa. Dinadala si Mike diretso sa floor ng high-end men's fashion. Gusto kong bilhan si Mike ng magandang suit at relo. Pero hindi ko alam na isang mas interesanteng drama ang naghihintay sa amin dito. Isang tadhana na mag-aalis ng lahat ng pagpapanggap at magdadala sa kwento sa kasukdulan nito. Nasilaw si Mike sa liwanag ng mga mararangyang chandeliers sa loob ng mall. Dumikit siya sa akin.
manghang-mangha sa mga tindahan na hindi pa niya napapasok kahit sa panaginip. Dinala ko siya lagpas sa mga high-fashion boutiques papunta sa isang Swiss watch specialist. Sa harap namin ay isang Rolex store na nagdi-display ng mga relo na may presyong pang-astronomiya. Binuksan ng isang security guard na nakaitim na suit ang kumikinang na salaming pinto para sa amin. Huminto si Mike at hinila ang manggas ko. Leo, bakit tayo papasok dito? Tingnan mo ang presyo. 100,000 ang isa. Kaya ba nang napanalunan mo sa loto ang kahit isang turnilyo ng mga to? Mumiti ako. Pinapakalma ang kaibigan ko. Relax ka lang. Titingin lang tayo. Kailan pa tayo makakakita ng ganito sa tanang buhay natin? Sa totoo lang, balak ko siyang bilhan ng relo bilang simbolo ng aming pagkakaibigan. Pero hindi ko sinabi agad. Baka ma-shock siya at tumakbo. Hinila ko ang kamay niya at pumasok sa loob. Ang hangin ay malamig at amoy, mamahaling kahoy at pabango. Ang mga relo na nakapatong sa pulang velvet ay kumikinang sa ilalim ng mainit na ilaw. Habang tinitingnan ko ang isang diver's watch, bigla akong nakarinig ng pamilyar na boses. Isang boses na minahal ko dati, ngunit na yun ay napakapait pakinggan. Aba, kung hindi nga naman si Leo, anong ginagawa mo dito? Lumingon ako at nakita sina Jessica at Choi na nakatayo, hindi kalayuan. Nakaangkla si Jessica na mahigpit sa braso ni Troy, suot ang isang bagong designer dress, Chanel bag, at kumikinang na kwintas. Si Troy naman ay mayabang pa rin ang itsura. May malaking Hublot watch sa pulso. Hinandusay ng mapanghamak na tingin ni Jessica. Kami ni Mike mula ulo hanggang paa. Naka-t-shirt at maong lang ako at si Mike ay suot pa rin ang luma niyang damit pang opisina. Ang itsura namin sa ganitong karangyang lugar ay talagang agaw pansin. Numisi si Troy. Hindi ko alam na ang mga hampas lupang tulad nyo ay pumupunta sa ganitong lugar. Anong ginagawa nyo? Nagpapalamig? O baka naghahanap ng trabaho bilang janitor? Hindi sila tumatanggap ng mga patay gutom dito. Tinakpan ni Jessica ang bibig niya, humahagikik. Uy, Troy, be nice. Baka naman pinapasyal lang ni Leo ang friend niya. Sa liit ng sweldo niya, siguro hindi pa yan bayad sa upa. Saan naman siya kukuha ng pambili? Namula ang mukha ni Mike at yumuko siya, hiyang-hiya. Ako naman, tumingin ng diretso kay Jessica. Nakakagulat na kalmado ang tingin ko. Matagal na tayong hindi nagkita, Jessica. At kayo rin, Mr. Estrella. Nandito kami para mamili tulad nyo. Tindahan ito, bukas para sa negosyo. Sinumang may pera ay pwedeng bumili. Walang batas na nagsasabing bawal ang hindi mukhang mayaman. Sumimanggot si Jessica at sumagot ng matalim. Oo, may pride ka pa rin pala. Akala mo hindi kita kilala? Sa 3 taon nating pagsasama, ano bang naibigay mo sa akin bukod sa murang bulaklak at baduy na regalo? Ngayong break na tayo, gusto mong magpanggap na mayaman? Huwag mo akong patawanin. Ang mga salita niya ay parang kutsilyo sa dibdib ko. Hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil napagtanto kong sinayang ko ang 3 taon ng kabataan ko sa ganitong klaseng materyosong babae. Munti ko nang aminin sa kanya noon ang tunay kong pagkatao para bigyan siya ng marangyang buhay. Salamat sa Diyos at hindi ko ginawa. Natuwa si Troy na makita si Jessica na iniinsulto ako. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para maliitin ulit ako sa publiko. Tinawag niya ang isang sales associate na malapit. Hoy, ikaw! Halika dito! Isang bata at eleganteng saleswoman ang nagmadaling lumapit at bumati ng magalang. Yes, sir? Ano pong may ipaglilingkod ko? Tinuro ni Troy kami ni Mike at sinabing mayabang. Anong klaseng negosyo ang pinapatakbo niyo dito? Bakit niyo pinapapasok ang mga ganyang dugyutin? Tingnan mo sila, sinisira nila ang image ng store niyo. Bilang VIP customer, hindi komportable para sa akin na makasama sa iisang lugar ang mga taong katulad nila. Natataranta ang empleyado. Palipat-lipat ang tingin sa amin at kay Troy. Nakita niyang simple lang ang damit namin. Pero ang patakaran ng tindahan ay huwag magdiskrimina ng customer. Gayunpaman,
Sa suot ni Troy at sa yabang nito, inisip niyang big-time spender ito at ayaw niyang mainis ito. Sir, ang policy po ng store namin ay... Pinutol siya ni Troy, naglabas ng isang makintab na gold VIP card mula sa wallet at winagayway sa mukha ng babae. Policy? Regular customer ako dito at ito ang privilege card ko. Palabasin mo ang dalawang to ngayon din. Kung hindi, tatawagan ko ang manager nyo at ipapasisante kita. Sumali si Jessica sa matinis na boses. Tama yun. Yung dalawang yan, tumitingin lang. Halata namang walang pambili. Pampasikip lang sila at nag-aalala ako na baka magnakaw pa sila. Paalisin nyo na. Ang empleyado, na naipit sa mahirap na sitwasyon, ay humarap sa akin at sinabing mapagpaumanhin. Sir, pasensya na po talaga. Pero kung pwede po sana... Itinaas ko ang kamay ko para pigilan siya. Hindi ko siya sinisisi. Empleyado lang siya na naghahanap buhay, naipit sa pressure ng mga bully na ito. Tumingin ako kay Troy at nangumiti ng bahagya. Privilege card, Mr. Estrella. Nakakabilib. Pero sa pagkakaalam ko, ang mga VIP card na ini-issue ng Apex Global sa mga partners nito ay hindi ganyan kabaduy ang kulay. Sa Green Hills mo lang ba nabili yan? Napapitlag si Troy na mula ang muka. Mabilis niyang tinago ang card at sumigaw. Lumabas ang mga ugat sa leeg. Anong alam mo, tanga? Limited edition card to para sa upper class. Ang isang probinsyanong tulad mo ay hindi makakakita ng ganito sa buong buhay niya. Hinila ni Mike ang braso ko, bumubulong. Leo, tara na. Hindi ko na kayang kahihiyan. Umalis na tayo. Dahan-dahan kong tinapik ang likod ng kamay niya. Hindi, bibilan kita ng relo ngayon. Tingnan natin kung sino ang kailangang lumabas. Humarap ako sa saleswoman at sinabi sa matatag na boses, "Pwede mo bang tawagin ang manager nyo? May reklamo ako sa customer service." Humagalpak ng tawa si Troy. "Gusto mong makitang manager? Sino ka sa kala mo? Ang manager ay abala sa mga importanteng kliyente. Wala siyang oras para sa tambay na tulad mo. Tigilan mo na ang pag-iinarte." Mumisi si Jessica. "Lugar mo, Leo. Tumingin ka sa salamin. Mas nakakahiya kapag kinaladkad ka pa ng security palabas." Sa sandaling yon, isang middle-aged na lalaki na nakaitim na suit at may salaming gold-rimmed ang lumabas mula sa likod na kwarto. Si Mr. Antonio, ang senior manager ng buong chain ng mga tindahan at matagal nang kakilala ng pamilya ko. Lumabas si Mr. Antonio ng may kalmadong kilos, ang matatalim niyang mata ay nagsuri sa paligid. Nang makita siya, nagmadaling lumapit ang saleswoman na parang nakakita ng tagapagligtas at nag-report. Nang makita ni Troy ang manager, lalo siyang naging mayabang, inayos ang kurbata at tinaas ang baba. "Ikaw ba ang manager dito? Ako si Troy Estrella, anak ng CEO ng Apex Global. Gusto kong palayasin mo ang 2 pulubing ito sa tindahan mo. Iniistorbo nila ang pamimili ko." Bahagyang kumunot ang noo ni Mr. Antonio sa pagbanggit ng anak ng CEO. Ilang dekada na siyang katrabaho ng Apex Global, pero wala siyang narinig na may anak ang CEO na nagngangalang Troy. Tumingin siya kay Troy nang may pagdududa. Pagkatapos ay lumipat ang tingin niya sa akin. Sa sandaling magtagpo ang mga mata namin, biglang nawala ang seryoso niyang ekspresyon. Napalitan ng labis na gulat at paggalang. Nagmadali siyang lumapit sa akin. Tinabig si Troy sa daanan. Muntik nang matumba si Troy. Tumayo si Mr. Antonio sa harap ko, yumuko ng malalim at nagsalita sa boses na puno ng emosyon. "Sir Leo, Diyos ko, kayo nga po. Bakit hindi niyo po sinabing darating kayo? Sana ay personal ko kayong nasundo sa labas." Nanahimik ang buong tindahan. Nalaglag ang panga ng saleswoman. Si Mike sa tabi ko ay nanlaki ang mata. At sina Troy at Jessica ay nanigas sa kinatatayuan. Parang tinamaan ng kidlat. Mumiti ako at tinulungan si Mr. Antonio na tumayo. "Kamusta, Mr. Antonio? Matagal na tayong hindi nagkita. Dumaan lang ako para tumingin ng gamit at ayaw kong istorbohin ka.
pero mukhang nagkaroon tayo ng hindi magandang insidente. Umikot si Mr. Antonio at tumingin ng masama kina Troy at Jessica. Ang mga mata niya ay kasing lamig ng yelo. Sino ang nablakas loob na bastusin si Sir Leo? Si Troy, na namumutla na ang muka, ay nautal. Nagkakamali kayo ng tao. Ang lalaking yan ay empleyado ko. Ako ang anak ng CEO ng Apex Global. Napasingal si Mr. Antonio, ang boses ay tumutulo sa paghamak. Huwag mo akong lokohin. Mahigit 20 taon na akong katrabaho ni Don Arturo Villaraza at nakita ko ang paglaki ni Sir Leo simula bata pa siya. Ito si Sir Leo Villaraza, ang kaisa-isang anak at tagapagmana ng Apex Global. Ngayon, sino ka para magpanggap at manloko ng tao dito? Ang kumpirmasyon ni Mr. Antonio ay parang bumbang sumabog sa gitna ng tindahan. Nabitawan ni Jessica ang designer bag na hawak niya. Nakatitig siya sa akin. Ang mga mata ay puno ng gulat at pagsisisi. Ang lalaking kani-kanina lang ay ininsulto at nilait niya dahil sa pagiging mahirap ay, sa katunayan, ang tunay na bilyonaryong tagapagmana, ang malaking gintong minahan na tinapon niya dahil sa katangahan. Pinanpapawisan ng malapot si Troy, nanginginig. Napagtanto niyang kinalaban niya ang taong hindi niya dapat kinalaban kailanman. Ang lahat ng tapang at yabang niya ay naging isang kaawa-awang palabas ng payaso sa harap ko. Si Mike na nasa tabi ko ay hindi makapagsalita, nautal. Leo, ikaw ang tunay na anak ng CEO? Kung sobrang yaman mo, bakit? Tinapik ko ang balikat niya. Mahabang kwento. Ipapaliwanag ko mamaya. Tapusin muna natin to. Inilabas ko ang makapangyarihang exclusive black card mula sa wallet ko. Isa sa 3 miyembro lang ng pamilya namin ang meron. Inabot ko ito kay Mr. Antonio. Mr. Antonio, pakibalot ng solid gold Rolex na yon para sa kaibigan ko. At pakilabas ang 2 maingay na customer na ito. Gusto kong mamili ng tahimik. Tinanggap ni Mr. Antonio ang card ng may 2 kamay at respeto. Masusunod po, Sir Leo. Aasikasuhin ko po agad. Sumenya siya sa 2 malaking security guard sa pinto. Paki-escort ang lalaki at babaeng ito palabas at iban sila sa pagpasok sa alinmang branch natin simula ngayon. Lumapit ang mga gwardiya kina Troy at Jessica. Si Troy, sa huling pagtatangka na isalba ang pride niya, ay naglabas ng sarili niyang credit card at sumigaw. May pera ako. Bibilhin ko ang relong yan. Hindi niyo ako pwedeng palayasin. Sinabi ni Mr. Antonio ng malamig. Pasensya na sir, pero declined ang card niyo, sabi ng bangko. Ang credit limit niyo ay hindi sapat kahit pambili ng strap dito. Lumabas na kayo. Si Troy, talunang-taluna, ay yumuko na parang asong bahag ang buntot at lumabas ng pinto. Nang makita ito, nataranta si Jessica at tumakbo sa akin. Hinawakan ang kamay ko at humagulgol. Nagmamakaawa. Leo, nagkamali ako. Niloko niya ako. Mahal na mahal pa rin kita. Patawarin mo ako. Magsimula tayo ulit. Hinila ko ang kamay ko at tiningnan siya ng malamig at walang emosyon. Jessica, wala nang silbi ang pag-iyak. Perang minahal mo, hindi ako. Na yung may pera ako, wala nang puwang para sa'yo. Hanapin mo na lang ang pangarap mong mayaman sa iba. Umiyak ng malakas si Jessica, pero walang awa siyang kinaladkad palabas ng mga gwardiya. Sumara ang salaming pinto. Naghihiwalay sa 2 mundo. Ang isa ay gumuho at pekeng karangyaan, at ang isa ay ang matibay at makapangyarihang katotohanan. Kumarap ako kay Mike. Nakatulala pa rin siya sa kumikinang na gintong relo na dala ni Mr. Antonio. Leo, para sa akin ba talaga to? Magkano to? Wala yan. Regalo ko sa'yo dahil nanatili ka sa tabi ko noong nasa ibaba ako. Ang pagkakaibigan natin ay mas mahalaga pa kaysa sa relong ito. Naluha si Mike. Hindi siya makapaniwalang tatanggap siya ng ganitong karangyang regalo. Pero ikinabit ko ng mahigpit ang relo sa pulso niya. Saniin mo ng sarili mo. Kakailanganin ko ng isang magaling na kanang kamay sa lalong madaling panahon.
Kailangan mong magbihis ng naayon. Lumabas kami ng tindahan habang nagpapalam ng may respeto ang buong staff. Habang naglalakad sa tabi ko, panay ang haplos ni Mike Sarelo, bumubulong sa hindi paniniwala. Nakaramdam ako ng kalayaan na parang naalis ang isang mabigat na pasanin. Wala na ang maskara. Oras na para bumalik at linisin ang kalat sa kumpanya. Kinaumagahan, ang balita tungkol sa nangyari sa Greenbelt ay kumalat sa kumpanya na parang wildfire. Pagpasok namin ni Mike sa opisina, lahat ng mata ay nasa amin, pero hindi na ito tingin ng paghamak o awa. Ito ay tingin ng takot, kuryosidad at paghanga. Suot ni Mike ang bagong suit na binili ko at ang Rolex watch. Mukha siyang ibang tao, mas kumpiyansa at matikas. Ako ay nakasimpleng suit pa rin, pero ang aurang inilalabas ko ay iba na. Lumakad ako sa mesa ko ng walang imik. Bumukas ang pinto ng manager's office at lumabas si Troy kasama si Derek. Pero ngayon, ang ugali ni Troy ay nag-complete 180 turn. Ang mayabang at mapang-aping lalaki ay wala na, napalitan ng isang sip-sip at nanginginig na tuta. May hawak siyang 2 tasa ng pinakamamahaling kape. Lumapit siya sa mesa ko, binaba ang kape at nahumiti ng pilit. Sir Leo, Mr. Ramirez, good morning po. Dinalhan ko kayo ng kape. Masyado akong naging padalos-dalos kahapon. Kung na-offend ko po kayo, sana mapagbigyan niyo ako at patawarin. Pinigil ng buong opisina ang hininga habang pinapanood ito. Alam ng lahat na nagda-damage control si Troy. Alam na niya ang identidad ko. At ngayon ay sumisipsip para isalba ang trabaho niya. Hindi ko man nang tinapunan ng tingin ang kape. Nakapako ang mata ko sa screen ng computer. Hindi ako mahilig sa mamahaling kape. Ibigay mo sa iba. Nanigas ang mukha ni Troy, pero nang pumilit siya. Sinigawan niya si Derek. Derek, halika dito at humingi ng tawad kay Sir Leo. Kasalanan mo ang lahat ng ito dahil sa panunulsol mo at maling impormasyon. Ikaw ang may gawa nito. Natigilan si Derek, namutla ang muka. Hindi niya inakala na ilalaglag siya ni Troy ng ganun-ganun na lang. Nanginginig siyang lumapit sa akin, yumuko at bumulong. Sir Leo, patawad po. Naging tanga ako sa pakikinig kay kay Troy Estrella. Patawarin niyo po ako. Tumingala ako sa 2 payaso sa harap ko. Ang paghamak ko ay umabot sa sukdulan. Kahapon lang, tinulak nila ako sa bangin at ininsulto ang pagkatao ko. Ngayong hawak ko na ang kapangyarihan, nagmamakaawa sila sa akin at nagsisisihan. Talagang walang mga hiya. Kinulak ko ang upuan ko pa atras at tumayo. Ang malakas na ingay ay nagpagulat sa buong opisina. Tumayo ako sa gitna ng tahimik na silid. Tiningnan si Troy ng diretso sa mata at sinabi sa matatag na boses, "Tama na, tapos ng palabas." Sa tingin niyo ba mabubura na murang paumanhin ang lahat ng ginawa niyo? Ginawa niyong sirko ang lugar na ito? Gumamit kayo ng pera at peking kapangyarihan para tapakan ng iba. Hindi ko kailangan ng sorry niyo. Ang kailangan ko ay linisin ang kumpanyang ito. Inilabas ko ang telepono ko at tinawagan ang presidente ng kumpanya. Yes, President Cruz. Si Leo Villaraza ito. Magpadala ka ng tao sa sales department na yun din. May gagawin akong mahalagang anunsyo sa mga tauhan. Nang marinig akong kausap ang presidente, nang hina ang tuhod ni Troy at napalupasay sa sahig. Alam niyang dumating na ang katapusan niya. 5 minuto lang pagkatapos ng tawag ko, dumating si President Cruz at iba pang senior executives sa sales department. Isang seryosong atmosfera ang pumuno sa opisina. Ang mga empleyado na karaniwang nagtatawanan at nagdadaldalan ay tahimik na nakatayo, nakayuko, halos hindi makahinga. Lumapit sa akin si President Cruz at yumuko bilang respeto. Director Villaraza, nandito na po kami gaya ng utos nyo. Tumango ako at sumenyas na tumabi siya. Lumakad ako sa podium kung saan dating nagyayabang si Troy. Tiningnan ko ang mga pamilyar na mukha.
Ang iba ay nangutya sa akin. Ang iba ay umiwas. Pero wala na akong pakialam sa kanila. Ang target ko ngayon ay ang mga pasimuno. Tinuro ko si Troy na nakaluhod sa sahig. Troy Estrella, nagpanggap kang anak ng CEO, inabuso mo ang kapangyarihan mo, ng api ng empleyado, at naghasik ng gulo. Nakipagsabuatan ka rin sa labas para pekein ang mga dokumento para sa sariling kapakinabangan. Bilang pinakamalaking shareholder at legal na tagapagmana ng Apex Global, sinisisante kita ngayon din. Lahat ng ari-arian na nakuha mo sa pamamagitan ng embezzlement ay kukumpiskahin. Si Troy, na tumutulo na ang luha at sipon, ay tumingala at nagmakaawa sa nanghinginig na boses. Sir Leo, parang awa niya na po. Nagkamali ako. Niloko lang ako ng iba. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Sumagot ako ng malamig. Binigyan na kita ng pagkakataon pero sinayang mo. Sumobra ka na. Security, alisin ang lalaking ito. 2 gwardiya ang pumasok, hinawakan si Troy sa braso at kinaladkad palabas. Sumigaw siya ng kaawa-awa pero walang pumansin sa kanya. Sunod, humarap ako kay Derek. Nanginginig siya na parang dahon sa hangin. At ikaw, Derek Flores, isa kang ipokritong balimbing na sumira sa samahan gamit ang pambobola at paninira. Ang kumpanyang ito ay nangangailangan ng mga taong may kakayahan at integridad, hindi mga sip-sip na tulad mo. Tanggal ka na rin. Hindi makapagsalita si Derek at bumagsak sa sahig. Alam niyang sa ganitong kahihiyan, hindi na siya makakahanap ng trabaho kahit saan pag-alis ng Apex Global. Matapos harapin ang 2 pangunahing salarin, humarap ako sa buong staff. Alam ko na sa nakalipas na mga linggo, marami sa inyo ang sumunod sa masasamang bagay dahil sa takot o pansariling interes. Hindi ko kayo pananagutin sa pagkakataong ito, pero sana magsilbi itong mahalagang aral. Simula ngayon, ang Apex Global ay magiging patas at transparent na kapaligiran. Ang gumawa ng mabuti ay gagantimpalaan at ang gumawa ng mali ay parurusahan. Magtrabaho kayo ng tapat. Isang masigabong palakpakan ang sumabog. Tumingin sa akin ng mga tao ng may respeto at pasasalamat. Ibinalik ko ang integridad sa lugar na ito tulad ng ipinangako ko kay Mike. Nang gabing yun, umuwi ako sa mansyon ng pamilya namin sa Forbes Park. Naghihintay ang aking ama sa sala, bakas sa muka ang pag-aalala. Pagpasok ko, tumayo siya, lumapit, at niyakap ako ng mahigpit. Anak, napakahusay ng ginawa mo. Narinig ko ang buong report kay President Cruz. Proud na proud ako sa desisibong paghawak mo sa sitwasyon. Umupo ako sa sofa sa tapat niya at tiningnan siya ng diretso sa mata. Pa, kailangan ko ng malinaw na paliwanan tungkol kay Troy Estrella. Paano niya nasabi ng buong kumpiyansa na anak mo siya? Hindi siya baliw. Siguradong may pinaghuhugutan siya. Bumuntong hininga ang ama ko. Malungkot na nakatingin sa labas ng bintana. Ito ay isang kwento na inasahan kong maitago habang buhay. Pero siguro dumating na ang oras para sabihin sa'yo. Ang totoo, matapos ang tawag mo ilang araw na ang nakararaan, kumuha ako ng private investigator para alamin ang background ni Troy. Huminto siya sandali para mag-ipon ng lakas ng loob, tapos nagpatuloy. Ang investigasyon at isang sikretong DNA test ay nagkumpirma na si Troy ay tunay kong anak. Natigilan ako, kumabog ng malakas ang dibdib ko. May hinala na ako. Pero ang marinig ito, diretso sa ama ko ay nakakagulat pa rin. So, nagsinungaling ka kay mama at sa akin? Umiling ng mabilis ang ama ko. Hindi, wag mong masamain. Nangyari ito matagal na panahon na ang nakalipas, bago ko pa nakilala ang mama mo. Nagkaroon ako ng relasyon sa isang babae sa probinsya noon. Pagkatapos nun, lumipat ako sa Maynila para sa negosyo at nawalan kami ng komunikasyon. Hindi ko alam na buntis siya. Hindi siya lumapit sa akin kahit kailan. Kamakailan lang lumapit si Troy sa kumpanya
Dala ang ilang lumang gamit at DNA test. Sinusubukan akong i-pressure. Pero sumumpa ako. Hindi ko siya kailanman kinita ng personal o kinilala. Nakinig ako ng tahimik. Humupa ng kaunti ang galit sa puso ko. Biktima rin ng ama ko ng nakaraan. Bakit hindi mo sinabi sa akin sa simula pa lang? Natakot ako. Takot akong masaktan ng mama mo. Takot akong masira ang pamilya natin. Sinubukan kong ayusin ang tahimik. Bibigyan ko sana siya ng pera para magnegosyo sa malayo. Pero hindi ko inakala na may ambisyon siyang agawin ang buong kumpanya. Hinawakan niya ang kamay ko. Nagsisuma mo ang boses. Leo, ikaw lang ang kaisa-isa kong legal na anak. Ikaw ang karangalan ko. Nakapagdesisyon na ako. Hindi ko hahayaang makialam si Troy sa yaman o negosyo ng pamilya natin, kahit sa anong paraan. Kung kinakailangan, puputulin ko ang lahat ng legal na ugnayan sa pamamagitan ng mga abogado natin. Maniwala ka sa akin. Tiningnan ko ang ubaning buhok ng ama ko at nakaramdam ng awa. Naniniwala ako sa iyo pa. Pero kailangan nating ayusin ito ng desisibo para hindi na maging problema sa huli. Sa pagtatanggal kay Troy at paglabas ng sikreto ng kanyang pagkatao, ang buhay ni Jessica ay bumaliktad. Pinalaya siya sa luxury apartment na tinitirhan niya. Lumabas ng apartment na yon ay pag-aari ko pala. Pinatira ko siya doon ng lebre nung naawa ako sa kanya dahil nakatira siya sa masikip na lugar. Hindi ko ito nabawi nung naghiwalay kami. At pumasok si Troy sa eksena, nagyabang na binili niya ito para sa kanya. Naniwala naman si Jessica, akalang nakahanap siya ng matibay na sandalan. Ngayong lumabas ng totoo, binawi ng abogado ko ang apartment. Naiwan si Jessica sa kalsada na walang tirahan, walang pera, at may tatak na isang gold digger. Kinaumagahan, habang papasok ako sa lobby ng kumpanya, isang tao ang humarang sa kotse ko. Si Jessica. Ang glamorosang babae na nakita ko sa Greenbelt ay wala na. Napalitan ng isang magulo at mukhang pagod na tao. Lumuhod siya sa harap ko at umiyak ng kaawa-awa. Leo, huwag mo kong palayasin. Nagkamali ako. Niloko ako ni Troy. Mahal na mahal pa rin kita. Alang-alang sa 3 taon nating pinagsamahan, patawarin mo ako. Akmang hihilahin siya ng mga gwardiya, pero itinaas ko ang kamay ko para pigilan sila. Bumaba ako ng kotse at tumayo sa harap niya. Tinitingnan siya ng may awa. Jessica, mahal mo ako? Sa nakalipas na 3 taon, binigay ko sa iyo ang buong puso ko. Pero tinapakan mo ito para sa pera. Iniwan mo ako noong nasa ibaba ako at ipinahiya sa harap ng iba. Mayong alam mong mayaman ako, bumalik ka nagmamakaawa. Masyadong mura ang pagmamahal mo. Kumapit si Jessica sa laylayan ng pantalon ko, humahagulgol. Mali ako. Maling-mali ako. Parang awa mo na, magsimula tayo ulit. Magpapakabait na ako. Makikinig ako sa'yo. Inalis ko ang mga kamay niya at sinabi sa malamig na boses, huli na ang lahat, Jessica. Ang tiwala, kapag nasira na, hindi na mabubuo ulit. Hindi ko kailangan ng materyosa at taksil na babae sa tabi ko. Hanapin mo na ang ibang landas sa buhay mo. Pagkatapos nun, lumingon ako sa HR manager na nasa malapit. Pakisimula ng proseso ng pagtanggal kay Miss Jessica ngayong araw. Ang dahilan ay disorderly conduct at pagsira sa imahe ng kumpanya. Sumigaw si Jessica sa kawalan ng pag-asa sa mga sinabi ko. Pero naglakad ako palayo ng hindi lumilingon. Alam kong naging malupit ako, pero ang kalupitang ito ay kailangan para putulin ng tuluyan ang nakalalasang ugnayan na ito. Matapos masisante, na-corner si Troy. Hinahabol siya ng mga loan shark dahil sa malalaking utang na nakuha niya mula sa kanyang marangyang pamumuhay at pagsusugal. Pumunta siya sa aking ama para humingi ng pera, pero tinanggihan siya ng diretsyo ng aking ama at pinalayas. Dahil sa desperasyon,
bumaling siya sa krimen. Ang put at kawalan ng pag-asa ay nagtulak sa kanya na maging padalos-dalos. Naniniwala siya na ako ang dahilan ng lahat ng problema niya, ang taong kumuha ng lahat sa kanya. Nagplano siyang gumanti sa akin, mangikil ng pera at tumakas sa ibang bansa. Isang gabi, pauwi kami ni Mike pagkatapos maghapunan. Ihahatid ko si Mike sa kanyang studio apartment sa Quezon City. Ang eskinita papunta sa lugar niya ay tahimik at ang mga ilaw sa post ay aandap-andap. Namilumiko ang scooter ko sa kanto. Isang madilim na anino ang biglang tumalon at humarang sa daan namin. Si Troy. May hawak siyang kumikinang napatalim at ang mga mata niya ay namumula. Umumal siya na parang sugatang hayop. Bumaba kayo! Bumaba kayo ngayon din! Kalmado kong pinatay ang makina at itinigil ang scooter. Nagtago si Mike sa likod ko, takot na takot. Troy, anong gusto mo? Kumalma ka at huwag kang gumawa ng katangahan. Tumawa ng parang baliw si Troy. Tinutok ang patalim sa akin. Anong gusto ko? Gusto ko ng pera. Kinuha mo ang lahat sa akin. Ngayon, magbabayad ka. Bigyan mo ako ng 10 milyon na yun din o papatayin kita. Tiningnan ko ang kutsilyo sa kamay niya at ang kanyang mga mata. Mas nakikita ko ang takot at desperasyon kaysa sa kasamaan. Isa lang siyang asong na corner na tumatahol. Wala akong ganyang kalaking cash ngayon. Ibaba mo ang kutsilyo at mag-usap tayo. Usap? Wala nang usap-usap. I-transfer mo sa akin ngayon. Alam kong may pera ka sa account mo. Gawin mo. Sumugod siya at idiniin ang dulo ng patalim sa leeg ko. Sumigaw si Mike. Leo, inat! Sa sandaling akmang didikit na ang talim sa balat ko, kumilos ako. Gamit ang 10 taong pagsasanay sa martial arts, umiwas ako sa kanyang pagsugod. Gamit ang kaliwang kamay para matalim na agawin ng armas at ang kanan para magpakawala ng malakas na suntok sa sikmura niya. Napadaing si Troy sa sakit at nabitawan ng kutsilyo, pero pilit pa rin niya akong sinubukang yakapin at ibagsak. Napanatili ko ang balanse ko. Binalibag siya sa balikat ko at ibinagsak ng malakas sa semento. Nakahiga siya sa lupa, umuungol sa sakit. Mabilis kong pinilipit ang mga braso niya sa likod. Mike, 15 minuto lang ang lumipas, dumating ang mga pulis. Pinusan nila si Troy at dinala. Sa istasyon, nagsinungaling pa rin si Troy. Sinasabing ako ang nagsimula ng away, na binugbog ko raw siya ng walang dahilan. Pero hindi niya alam na pinaghandaan ko ang ganitong pangyayari. Ang action camera na nakakabit sa helmet ko ay na-record ang lahat. Mula sa sandaling humarang siya, nanakot gamit ang kutsilyo, at nagtangkang mangikil, hanggang sa sandaling pinasuko ko siya. Sa harap ng hindi matututolang ebidensya, yumuko si Troy at umamin. Sinampahan siya ng kasong attempted murder at robbery. Ang sentensya niya ay mahabang panahon sa kulungan na mabibigay sa kanya ng sapat na oras para pagnilayan ang kanyang mga pagkakamali. Nabalitaan ng ama ko ang nangyari. Malungkot siyang bumuntong hininga, pero hindi siya nakialam para pagaanin ang sentensya. Sinabi niya na ang isang lalaki ay dapat managot sa kanyang sariling mga aksyon at kailangang harapin ni Troy ang hatol ng batas. Ilang buwan ang lumipas, naging maayos na ang lahat. Sa ilalim ng pamumuno ko, naging mas matatag ang Apex Global kaysa dati. Nilimis ko ang organisasyon at inilagay ang mga may kakayahang tao tulad ni Mike sa mga posisyong nararapat sa kanila. Si Mike na yon ay ang sales director na, mas mature at kumpiyansa. Nanatili siyang parehong tapat at mabuting tao at naging pinaka-pinagkakatiwalaan kong kanang kamay. Isang hapon ng Sabado, nakaupo kami ni Mike sa rooftop ng gusali ng kumpanya. Nakatingin sa kumikinang na skyline ng Makati at BGC. Niinitian ko siya. Oy Mike, naalala mo pa ba yung Jolly Jeep na kinakainan natin dati? Humigop si Mike ng malamig na beer at tumawa. Paano ko makakalimutan? Ang mga araw na yun ang nagturo sa akin kung sino ang tunay na kaibigan at kung sino ang kaaway.
Salamat, Leo. Wala yun. Magkapatid tayo. Oo nga pala, mag-leave ako ng 1 buwan simula sa susunod na linggo. Bago ko opisyal na palitan si Papa bilang CEO, gusto kong magpahinga at mag-ikot sa Pilipinas. Gusto mong sumama? Lumiwanag ang mga mata ni Mike. Oo naman. Gusto ko ring magpahangin. Motor ba o kotse? Motor, syempre. Yan lang ang tanging paraan para makita talaga ang ganda ng bansa. Tayong dalawa lang. Long ride sa norte o kaya mag-loop tayo sa buong Luzon. Pinag-untog namin ang aming mga bote. Ang aming malakas na tawanan ay umalingaw-ngaw sa hangin. Ang buhay ay serye ng mga hindi inaasahang sorpresa at hamon. Gumugol ako ng ilang taon sa isang mahirap na paglalakbay habang nagtatago para mahanap ang tunay na halaga ng mga bagay. At sa wakas ay natagpuan ko na ito. Hindi ito pera o kapangyarihan, kundi tunay na pagkakaibigan, katarungan at respeto sa sarili. Bukas, isang bagong paglalakbay ang magsisimula at ako, si Leo Villaraza, ay hindi na magtatago. Tatahakin ko ang aking landas ng taas, no? Puno ng dangal at kumpiyansa.